Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi because of my guilt. Ito po yung dahilan kung bakit napasulat ako dito sa lihim ng liham. Sana po, mapagbigyan nyo ang aking story. DJ Lindsay, meron po akong boyfriend. We're together for almost 2 years now. Matagal na naming kilala ang isa't isa. Kaya naman masasabi kong mahal na mahal ko siya. Pero ang problema, meron po akong trauma from childhood. At hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Lagi itong lumalabas kapag nag-aaway kami ng boyfriend ko. Di ko alam kung bakit never kong natanggal to sa sistema ko. Feeling ko kapag meron kaming hindi mapagkaintindihan, para bang gusto ko na lang umalis palagi. Gusto kong tapusin ang lahat. Gusto kong magpakalayo-layo. Yan yung dahilan kung bakit on and off kami. Because I tend to tell him na mag-break na kami pag masama ang loob ko. Though it's really not my intention, DJ Lindsay, na makipaghiwalay talaga sa kanya. Nabibitawan ko lang yung mga salita na gusto ko nang makipaghiwalay sa boyfriend ko. Every time na nagtatalo kami. Natatalo ako palagi ng emosyon ko, DJ Lindsay. And just recently, we had a fight. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw kasi nararamdaman yung sakit na meron siya. Every time na nakikipaghiwalay ako sa kanya kapag nag-aaway kami.
kapag nag-give up ako ng ganun-ganun na lang sa relasyon namin. DJ Lindsay, for the first time, I felt the pain. Ramdam ko yung sakit sa sinabi niya. Mahal na mahal po ako ng boyfriend ko, DJ Lindsay. Alam ko rin naman po na hindi lang siya ang may pagkakamali. Ako din meron. Alam ko kung saan ako nagkukulang. Alam ko kung saan ako sumusobra. He never broke up with me at any chance. Imbes, palagi niya akong hinihintay na bumalik sa kanya. Kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kagulo, lagi siyang nandyan. Kahit gaano pa kalala yung mga nabibitawan kong salita, hindi niya ako binibitawan. And now, I'm right here. I want to change for him, DJ Lindsay. I badly want to change that side of me. Pero talagang kinakain po ako ng guilt sa puso ko. Kasi looking back, parang na-realize ko na ako na lang palagi yung nananakit sa boyfriend ko. Lagi ko na lang siyang sinasaktan, pinapahirapan, pinapaiyak. Alam mo yung pakiramdam na I kept on telling him that I love him. But I'm also hurting him so much. I want to be deserving for his love. Gusto ko pong tanggalin tong impulsiveness na to. But I'm actually thinking twice. Kasi ngayon napapaisip ako, deserve niya ba ako? Alam mo yung ganung pakiramdam? After all the pain na binigay ko sa kanya. I mean, don't get me wrong, DJ Lindsay. Palagi kaming nag-aaway tungkol sa pinakamaliit na bagay lang. Tapos ako lang yung nagpapalaki. Never niya akong niloko. Kaya nga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong bumawi sa lahat. But I think it's too late now. Pakiramdam ko may nabuo na akong trauma sa kanya. Hindi ko po na-realize na sobra na pala ako. Habang nalulunod ako sa sarili kong trauma from my childhood, siya din pala, lunod na lunod na. And that person is the only person na kaya kong intindihin sa lahat ng ugali ko. Sa kahit anong sitwasyon. The only person that will probably stay with me no matter how bad things might get. Sorry kasi kailangan niya akong mahalin. Kasi kailangan niyang mahalin ng isang tulad ko.
I'm sorry that I never tried to understand you and your pain. Ngayon ko lang na-realize. I'm sorry. Tulungan niyo ako, DJ Lindsay. Please, call me Rona. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin, it's 9:19. Kaya naman, Kuya Alex Sagon, para dun sa ating promo na pang-gash or pang-cash on-air promo ng Energy FM. Kuya, hindi ka tumawag sa akin. I'm so tampo. Arte mo. Hindi ka tumawag, wala ka tuloy 500 pesos dyan, kuya. Mamaya tatawagan kita, ako tatawag sa'yo. Tingnan natin kung mananalo ka ng 200 pesos. Okay. Oy, Pangga! Ito na po ang lihim ng liham. Ngayong umaga na ito ay kwento ni Rona. Kwento ni Rona. Sinasabi ko po sa inyo, no, yung kwento ng relasyon na pakiramdam mo yung isa na lang palagi yung umiintindi, no? Lagi namang may ganyan sa bawat relasyon, di ba? Yung tipong lagi na lang yung isa yung nagtitiis, di ba? Oo. Nakakaloka. Alam mo, Rona, sa lahat naman po ng mga relasyon, ganyan naman talaga. Meron naman laging, meron namang hindi pagkakaintindihan madalas. Minsan nga, para sa iba, challenging pa yung ganyan. Diba? Kasi you'll never know kung nag-grow kayo sa isang relationship, kung walang mga pagkakamali, kung walang mga, misunderstandings, ganyan. Huwag nyo lang gawing hobby siguro. Oo, yung tipong gawin yung hobby, yung laging pag-aaway, tapos yung pananakit sa isa't isa. Kasi yun yung nakakaumay, sa totoo lang. Yung tipong paggising mo pa lang sa umaga, di ba, pagmulat pa lang ng mata mo, inaaway ka na agad. Yun yung nakakaumay sa lahat eh. Kasi di ba, when you're in a relationship, Rona, and sa lahat po ng mga pangga natin, you're supposed to feel the, butterflies inside you. Yung mga butterflies na parang nagwawala o sa tiyan mo, sa isip mo, sa dibdib mo, kapag kausap mo itong taong mahal mo, di ba? Lalo na sa mga first 2 years or first 3 years ng relationship. Dapat ganyan eh. Very inspired ka, very kilig ka, ganyan. Wow! Very positive ka sa lahat ng nararamdaman mo towards your partner. Yung tipong kapag nag-message siya, tumunog yung cellphone mo, talagang nanginginig ka pa, ganyan, kinikilig-kilig ka, bibitawan mo lahat ng hinuhugasan mong plato, makapag-reply lang, di ba? May mga ganyan. Hindi kaya naman hanggang sa loob ng CR, dala-dala mo yung telepono mo para lang makausap mo siya, makapag-reply sa kanya. Lumalaki yung eyebags mo, di ba? Oo. Kasi you stay up late for this person. Kasi ganun yung feeling eh. Alam mo yung feeling na ang sarap, yung positive na positive and kilig na kilig ka kasi in love ka. Kaya nga tayo nagsistay up at night kasi gusto natin na wag na sana matapos yung ganong feeling. Kasi alam mo yun, pag natulog ka, you'll miss a part eh. Tapos pagising mo, saka lang ulit kayo magkakakiligan ulit. Pero yun nga, wag mo namang gawing hobby yung mga pagiging, kasi parang ang toxic na. Parang yung lagi namin pinag-uusapan ni Baby Toby, diba? Na kapag toxic na yung isang tao, parang imbes na maging inspired ka, nagiging expired ka. Hindi ka magiging dilata dyan, B. Oo. So yun. Kasi more than toxic, diba? At more than the pag-aaway, dapat mas malamang yung ikaw yung peace. You are my home, diba? Ikaw ang aking pahinga. You are my person. You are my go-to person. Na tipong kapag hindi ko maintindihan yung nangyayari sa trabaho, sa pamilya ko, diba? Sa mga kaibigan ko, kapag feeling ko down na down ako, ikaw lang yung pupuntahan ko. Ikaw lang yung kakausapin ko. Tapos magiging okay na ang lahat. Diba?
relasyon mo yung, alam mo yon, yung nagiging rason kung bakit araw-araw kang bad trip. Wow! Oo. Diba? Yung tipong bad trip ka na sa pamilya mo, bad trip ka pa sa opisina, tas bad trip ka sa mga kaibigan, pati ba naman sa relasyon mo, bad trip ka, di ba? Saan ka pa susuot niyan, te? Yung totoo. So yun, doon ako naniniwala. Dapat ikaw yung pahinga. Pero the thing is, I'd like to congratulate you, Mare, because alam mo kung ano yung problema. And the ultimate thing na talagang hinahangaan ko sa'yo is that you want to change for the better. Oo, di ba? You want to change. Oo. Itap mo naman yung sarili mo for recognizing that you have to change, na may kailangan kang alisin, palitan, baguhin sa sarili mo. Di ba? Wow! Ano pong masasabi natin dito mga bangga? Kung mag-comment kayo sa kwento natin for today's video, punta ka lang sa facebook.com/energyfm1067 because we are so live there. So lahat ng comments ninyo, mababasa ko yan doon. Mag-comment kayo ng malalang-malalat, mabisang-mabisa. Oo. Sabi ni Agnes, nako, hi sender, it's not too late. Kausapin mo siya. Tapos i-ask mo yung forgiveness and change your attitude towards him habang hindi pa huli ang lahat. Dahil napupuno na rin yung boyfriend mo and baka eventually magsawa siya sa paulit-ulit na pakikipaghiwalay mo every time na mag-aaway kayong dalawa. Totoo. Diba? Sabi dito ni Marge, nako, Rona, mag-effort ka, mag-dinner kayo, mag-usap kayong dalawa. Oo. Diba? Oh, hello naman daw sa mga nag-aayos ng mga drawer ngayon. Sabi ni Limuel Garcia, oo, mga drawer na lagi din naman magulo. O aayusin nyo, pag-guguluhin nyo rin naman. Oo. So yun, Ate Faye Lara, maraming salamat sa pa-stars mo dyan. Diba? Habang, alam mo yun, mahal na mahal ka ng jowa mo, diba? Make the most out of it. I-enjoy mo yung moment na nagmamahalan kayong dalawa. Kasi baka mamaya dumating yung part na hindi mo na ma-recognize kung ano ba, kapag umalis ba ako at nakipag-break ba ako because of this very little thing na problema na hindi naman talaga dapat problemahin, diba? Baka mamaya kapag nakipag-break ako, hindi na siya bumalik or hindi na siya magstay with me. Kasi sanay si Rona di ba? Naaabuso niya na, yun yung perfect term dyan, mahal ko. Naaabuso niya na yung pagmamahal na binibigay ng boyfriend niya sa kanya. Diba? Alam mo, hindi porket mahal ka ng isang tao, hindi na siya mapapagod sa'yo, ha? Wow! Pwedeng mapagod ang taong nagmamahal. Diba? Sasabihin niya, bakit hindi ba ako kahintay-hintay o hindi ba ako kamahal-mahal? Kamahal-mahal ka nga, nakakapagod ka lang mahalin. Oo. Diba? Kasi come to think of it, mahal ko, bakit ako magsistay sa isang tao na every time nakakausapin ko, lagi na lang nakasigaw. Every time na merong maliit na problema, talagang pinapalaki niya, binoblow up niya lahat, diba? Kung pwede naman ako magstay sa babaeng kapag may problema kami, tinatawanan lang niya. Diba? Kapag may problema kami, okay lang yan. Binabrush off niya lang. Pag may problema ako, siya yung hahanap ng solusyon. Wow! You know? Baka kasi mamaya ganun yung mangyari. I know, sasabihin ng iba, mahal niya naman DJ Lindsay. Yun nga eh. So habang mahal ka pa ng boyfriend mo, wag mong abusuhin. Kasi even the person na sobrang nagmamahal sa'yo can also take a rest. Kasi siyang mapagod eh. Diba? And just because napagod ang isang tao doesn't mean hindi ka na niya mahal. Mahal ka pa rin niya. It's just that yung level ng pagmamahal pwedeng malesen eh. There's a possibility na malesen yan because napagod na siya eh. Lalo na kung ang gaspang-gaspang ng ugali mo, di ba? Yan yung mga madaling hiwalayan, di ba? Aminin nyo naman mga pangga. Mas madaling makipaghiwalay sa lalaking, well, from a babae's point of view ha, sa lalaking magaspang ang ugali, masama ang ugali, di ba? Kesa sa lalaking napakabait, no? Yung lalaking kasundo lahat. Wow! Yung lalaking walang ginawa kundi mahalin ka lang. Pero napakadaling kalimutan ng lalaking babaero, 'di ba? Yung lalaking pinagtaguan ka ng mga text messages at nagsinungaling sa'yo. Napakadaling kalimutan niya at mag-move on from that person, 'di ba? Wow! So yun, habang may oras pa, 'di ba? But you know what? I feel you si Rona. Alam mo yung feeling na parang hindi niya ako deserve, na parang
baka kailangan ko na makipaghiwalay sa kanya kasi sobra-sobra na yung ginawa ko sa kanyang pagpapahirap. Hindi ko na talaga kaya. Ganon. I feel you eh. May mga ganyan talagang pagkakataon na sobrang guilty natin. Diba? Parang naiisip natin na feeling ko hindi ako yung tamang tao para sa kanya. Baka kailangan ko na siyang hiwalayan. Baka I have to let him go na. Baka he deserves somebody else. Somebody that's better than I am. Parang ganyan, no? Pero alam mo siya pa rin na magdedesisyon yan. No matter how toxic na yung relationship ninyo gets, kung pipiliin ka naman niya paulit-ulit, jackpot ka, panalo pa rin ang pagmamahalan ninyong dalawa. Diba? Pero kung ako sa'yo, habang paulit-ulit kanyang pinipili, kahit pag gaano kagulo yung pagkakataon, ayusin mo naman yung ugali mo, huwag ka namang attitude, diba? Oo. Huwag mong hintayin na dumating yung part o yung araw na may magpakitang babae sa harapan niya na iintindihin siya, 'di ba? Na mas pasasayahin siya kaysa sa ginagawa mo. Wow! 'Di ba? So huwag mong hintayin yung araw na yon. Mangyayari lang naman yun kapag hinayaan niyang may pumasok sa buhay niya na another woman to replace you. But until hindi pa niya ginagawa yun, until ikaw pa ang mahal na mahal niya, please make the most out of that love, Pangga. Kasi hindi mo alam, baka mamaya once in a lifetime pag-ibig lang yan. Tapos ngayon, abusuhin mo pa. O sabi dito ha, good morning po, Idol Lindsay. Masasabi ko lang po sa sender natin kung sobrang toxic na ng relationship nyo, bigyan nyo muna ng time ang isa't isa para maayos ang mga nabuong pagkakamali. Kasi kung laging ganyan ang nangyayari, mas lalong masasaktan mo lang siya. Mahirap yung hindi mo mararamdaman yung pagmamahal niya sa'yo. Baka dumating yung araw na maramdaman mo na mahal ka niya at kailangan may baguhin ka sa sarili mo kung kailan pa huli na ang lahat. Diba? Marirealize mo lang kung kailan sumuko na siya. Salamat po DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po from QC, Joshua Malavega po ito. God bless you, Idol. Thank you so much, Joshua, for your effort. Ang haba ng kanyang comment and for taking some time to type, yung laman ng isip niya. So, yun yung para sa akin. Diba? Huwag mong hintayin yung oras na huli na ang lahat bago mo pa ma-realize na mahal ko pala siya. Na siya lang pala talaga yung makakapagpabago sa akin. Ganun. Diba? Ito comment natin. Sender, relate ako sa'yo. Ganyan din ako sa jowa ko. Thankful lang ako kasi sobrang open namin ng jowa ko. Kaya pinag-uusapan namin ng masinsinan yung kalmado kaming dalawa ang mga bagay-bagay. Sinasabi niya sa akin yung feeling niya, hindi niya kinikimkim. Kaya ayun, natutunan ko ring mag-adjust. Hindi na ako pala-react agad-agad. Wow! Good for you, girl. Good for you. Na all ganyan. Basta ito lang lagi nating tatandaan, no? Kapag yung mga jowa natin, heightened, no? Heightened yung kanilang emotions, ganyan. At talaga naman pong 110% yung emotions sila, 1,000,000% yung emotions sila. Because upset sila about something, huwag ninyong sasabayan. Oo, mga lalaki, huwag ninyong sasabayan. Kasi emotional kami. So dapat, kalmado kayo. Diba? Tapos i-explain ninyo yung mga bagay-bagay after naming mag-cool down, mag-tone down sa emotions namin. Bayaan nyo lang kaming magsalita ng magsalita. Oo, dumakdak ng dumakdak. Ganyan naman talaga. Mga babae, talent namin yan. Oo. Bayaan nyo lang kami. Oo. Tapos kapag medyo kalmado na ang alon ng dagat, ganyan. Saka ninyo i-explain kung ano yung pagkakamali, kung ano ba yung dapat ginawa, kung ano ba talaga ang real score. Basta wag niyong sasabayan. Wow! I guess yun lang naman talaga yun. And again, sa dalawang taong nagmamahala naman, hindi problema ang laging pag-aaway. Kasi kahit palagi kayo nag-aaway, pero palagi nyo rin namang pinipili at ang isa't isa, no matter how bad the situation may get, panalo pa rin kayong dalawa, diba? Love is like magic. No one can really explain how magic works, diba? But still, it amazes us in every single way. 9:33. Tutok lang. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All
the stars are right.